Tuwing Hunyo at 13, ang pista ng hindi pumapalyang tagapamagitan sa panahon ng lubos na pangangailangan, San Antonio de Padua. Kinikilala ang sikat na Pransiskano bilang bantog na tagapangaral. Dahil sa husay nito at malawak na kaalaman sa Biblia, binansagan si San Antonio ng arko ng bagong tipan ni Papa Gregorio Ikasyam nang itanghal niya itong pintakasi ng simbahan. Si San Antonio de Padua ang may hawak sa record na pinakamabilis na naiproklamang santo ng simbahang Katolika. Wonder worker ang tawag ng Guinness Book of World Records sa santo. Si San Antonio ang may pinakamaraming naitalang milagro kahit noong nabubuhay pa. Mula pagkabata, marami ng mga kwento tungkol sa kanyang mga himala. Tubong Portugal ang tanyag na evangelical doctor ng simbahan. Isinilang si San Antonio sa Lisbon at lumaki sa nasabing lungsod kung saan sinimulan nito ang pag-aaral sa giya ng mga Agustinian at di kalaunan ay naging isang ganap na pari. Gayunman, nabighani ang batang Agustino na lumipat sa mga Pransiskano sa hangad na ialay ang buhay bilang misyonero. Sa biyahe patungong Morocco, nagkasakit si San Antonio ng malaria, kaya't napilitang bumalik sa Portugal. Dahil sa bagyo at masamang panahon, napadpad ang sinasakyan niyang barko sa Messina, Sicily, kung saan inalagaan siya ng mga kapwa Pransiskano hanggang sa umigi ang kanyang pakiramdam. Nadiskubre ang kanyang galing noong 1221 sa General Assembly ng mga Pransiskano. Inatasan siya ni St. Francis na mangaral sa Hilagang Italia. Sa Padova o Padua, lubos na sumikat si San Antonio bilang propesor sa universidad dahil sa kanyang pagtuturo at pangangaral. Higit sa lahat dahil sa kanyang kabanalan, namutawi ang malalim na pagkakaibigan sa pagitan ni San Antonio at kanyang superior na si San Francisco. Sa katunayan, tinawag siya ng pundador ng aking obispo. Nahirang si San Antonio bilang provincial general ng mga Pransiskano. 36 na taon lamang si San Antonio nang bawian ng buhay sa Arcelia dahil sa pamamanas. Lubos ang pagdadalamhati ng lahat sa pagpanaw ng ginagalang at hinahangaang pari. Sa ika-350 anibersaryo ng kanyang kamatayan, iniksyon ang kanyang malapit at nadiskubre na natiling sariwa at mapula ang kanyang dila. Prueba ayon sa simbahan ng kalinisan at kapangyarihan ng mga salita ng lubos na minamahal na predikador. Taong 1946 nang ideklarang Doctor of the Church si San Antonio dahil sa galing niya sa teolohiya. Sa kasalukuyan, tangan ni San Antonio ang titulo bilang patron ng mga naaapi at kinikilala bilang lubos na makapangyarihan sa mga nawawalang bagay. San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami.